Si Ginoong Arturo Butch Guerrero III, ang Vice President for Labor and Employment Relations ng Philippine Chamber of Commerce and Industry PCCI. At siya po ay Governor din ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. ECOP. Sir Butch, magandang umaga, si Joel Siweng. Maganda umaga po. Magandang umaga naman, Joel at Weng. Kamusta na kayo? Ay, Sa mabuti mga po. Sana tagapakinig kayo nyo? din. Nababahala Oo. po si Presidente dito sa mga impeachment na isinampa laban po sa kanya at sa ating Vice Presidente. Baka daw maka-epekto po ito sa Ekonomiya. ekonomiya. May basihan ba yon, Sir Butch? At ganun din ba nararamdaman ninyo sa private sector, sa larangan ng negosyo? Actually, it's too early to tell o masyado pang maaga. Kasi ang mga negosyante, mas pinag-iisipan yung nangyayari sa mga ghost projects sa DPWH. Okay. Dahil mga nangako ang mga namumuno na magkakaroon ng mga malalaking isda o malalaking mga personalities na mahuhuli nung Disyembre. Pebrero na po ngayon, doon po kami nababahala na baka wala ring managot sa mga nangyayari sa ghost projects. Ngayon, pagdating naman doon sa impeachment, hindi pa namin napapag-usapan kasi wala pang masyadong epekto ito. Pero ang business community mas nakikialam at mas nararamdaman sa pagpasok ng pera at paggawa ng negosyo. Kasi yung impeachment complaint is more of tinatawag namin of a political process. Kaya hindi pa namin masyadong nararamdaman ang epekto ng impeachment complaint dahil kaka-file lang ito sa Kamara, both kay Presidente at kay Vice Presidente. Pero doon sa pangamba po ninyo doon sa mga ghost projects ng DPWS, hanggang ngayon wala pa pong big fish, hindi ba? Wala pang malalaki na talagang meron na si mga Diskaya, syempre, at si Zaldico nakasuhan na rin. And the rest na mga nababanggit dito hindi pa nakakasuhan. Ano na po ang direktang epekto ngayon sa pagninegosyo sa bansa? Base po sa inyong monitoring. Actually, yung nagsimula ito nung mga several months ago, ang epekto nito dati, ang daming mga foreign investors na pumupunta sa amin, once or twice a week may iba't ibang grupo. Hanggang ngayon, simula nung December 2025 hanggang ngayon, Pebrero na ng 2026, wala akong bumibisita sa atin. Na isa? Kahit isa? Na isa, Ah, Sir Butch? Paisa-isa lang na grupo, pero nakaschedule na ito last year pa. Walang Kumbaga, bago. kaya lang sila nakabisita. Dati, kailangan nililinya namin eh. Hindi namin malaman kung paano ipag-arrange yung schedule. Ngayon ho, yung investor confidence, nawala bigla eh. Pero, Kaya kinakabahan din kami kasi kararating ko lang galing sa Japan, sa ASEAN, yan din ho ang pinag-uusapan eh. Nalalaman rin nila kung anong nangyayari sa bansa natin. okay, sinasabi nyo flood control ang inyo pong concern. Yung pagpapanagot po doon sa mga may sala po nito. Pero, sinasabi ho ng Makabayan Black at doon sa kanilang impeachment complaint, ultimately, it's the president who should be held accountable. Sabi nga ho ng nag-file ng impeachment complaint laban po sa ating presidente, he is the biggest fish. Tingin nyo makakatulong na sumulong na itong complaint na ito, itong investigasyon na ito, para once and for all, magkaroon na tayo ng closure. Kung meron mga bang pananagutan si Presidente rito, wala. Joel, ang business community kasi, palagi kaming pinag-uusapan ng stability eh. Palagi naming pinag-uusapan yung walang gulo sa negosyo na tuloy-tuloy. Kung sino man ang may impeach, ang presidente o ang vice presidente, naaapektuhan yung aming stability. Kung mangyari man yon, hindi pa naman nangyayari. Kaya kami, ang business community, ang hinahabol lang namin ay yung stability sa araw-araw ng mga ginagawa naming negosyo sa pagiging mga negosyante. Okay, pero balikan ko lang itong sinabi ninyo na bagsak ang investors' confidence. Paano babawiin yan, Sir Butch? Napakagandang tanong yan, Weng. Well, kung sa akin, sa aking pananaw, na personal na pananaw, at sa mga kaunting nakakausap kong mga negosyante sa board ng PCCI at ECOP, magkaroon ng
pananagutan yung mga involved. Kumbaga, kailangan naman makita ng taong bayan, ng mga Pilipino, lalo na yung mga manggagawang Pilipino, na yung mga paghihirap nila sa araw-araw hindi naman nasasayang at may mga managot sa mga anomalya at mga nawawalang pera ng ating gobyerno. Yun lang ang hinihingi ng mga manggagawang Pilipino at ng mga negosyante na miyembro ng aming organisasyon. Alright. Ang mahirap nito kung bagsak ang investors' confidence, nako-quantify nyo ba o nasusukat niyo kung magkano na yung nawalang investment sa atin dahil dito sa issue ng flood control? Bumagsak ang projected gross domestic product natin by 2%. Nung una, projected last year bago lumabas lahat itong kaguluhan na ito, at around 5.5 to 5.6% ang gross domestic product natin. Pero ngayon, ang projected natin nasa mga 4 or from 3.8 to 4%. Hindi pa natin nalalaman dahil patuloy pa rin bumababa siya. Alright. Nako. Sige po, Sir Butch, sana po we're hoping for the best, no? But of course, we are also expecting the worst, no, dito sa mga pangyayaring ito. Paghandaan natin, oo. But in the meantime, Sir Butch, salamat sa oras. Thank you. Mag-ingat ka. Thank you. Salamat. Good Salamat. morning. Thank you, sir. Ginoong Butch, opo. Salamat sa mga tigapakinig ng programa niyo. Thank you po. Si Butch Guerrero III, Vice President ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Governor din ng Employers Confederation of the Philippines.